afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So, meron nga lang tayong sasabihin ngayon. So, itong Comelec na nagsampa ng kaso dun sa ini-educate sila na maaaring magkaroon ng anomalya or yung sistema ng kanilang yung kanilang system ay hackable. So, itong Comelec, instead na tawagin muna itong si attorney na nag-expose na pwedeng ma-hack ang botohan, is kinasuhan nila agad. Ganon sila nagpatahimik ng isang tao na ini-educate sila na maaari, it could be, and it is hackable ang kanilang sistema sa botohan. Itong mga bugok sa Comelec ay kinasuhan si attorney. Ang tanong, bakit nila kinasuhan si attorney? Ano yun? Na booking ba sila? Na may plano sila na magkaroon ng dayaan sa halalan? Na booking ba sila na may nakasilip na magkakaroon ng dayaan sa halalan? So, ang tanong, kaya ba nila kinasuhan si attorney? At mukhang tatanggalan pa ng pangkabuhayan showcase dahil tatanggalin daw yung kanyang lisensya as CPA at kung ano-ano pang gagawin doon sa ating maisog na attorney. Nakakaloka naman yun, di ba? So bakit mo kakasuhan at tatanggalan ng trabaho o ng lisensya ang isang taong mahusay sa mga ganyang bagay at in-expose niya sa taong bayan at sa inyo na maaaring magkaroon ng problema sa sistema ng botohan sa Mayo? Bakit mo kakasuhan? Ini-educate lang naman kayo na it could happen, di ba? So ito talagang gobyerno ni Bangag, wala ka na talagang mapipili dito. Tapos sasabihin nila, hindi raw nagkakaroon ng dictatorship. It is. Kasi tingnan nyo, kagaya niyan, simpleng tao lang naman na nagsabi ng kanyang obserbasyon at kumbaga, sinare niya yung kanyang knowledge about technology na it could be hackable, it could be like this and that. Tinuturo lang naman niya sa Comelec na may mga posibleng ganon. Bakit kailangan yung kasuhan? Bakit kailangan yung tanggalan ng lisensya? At bakit imbis na kayo ay magpasalamat na meron siyang nakitang pwedeng maging pagkakamali sa eleksyon, ganun ang ginawa nyo, kinasuhan nyo. Hindi kaya na-booking kayo, may plano talaga kayong mandaya, pero dahil na-booking kayo ng isang matalinong IT dati at isang matalinong CPA, na maaari at it could happen na mandaya kayo sa halalan, right? So ano nangyari? So ganun ang gagawin nyo, kakasuhan nyo na lang kasi na-booking kayo. Ang tanong, mandadaya ba kayo? Yun ang tanong, mandadaya ba kayo? Kayo ba ay nabayaran na rin ni Bangag admin? Kaya ganyan? Kayo ba ay nabayaran? Kaya ba parang wala lang sa mga alyansang Diretso Cubeta na hindi sila apektado sa mga nangyayari sa malawakang rally na talagang dinudumog ng mga tao ang Duterte slate, PDP laban? Parang wala lang sa kanila kasi alam na nila na mananalo sila dahil mandadaya ba sila? Yun ang mga tanong dyan eh. Yan ang mga tanong na dapat sagutin ng Comelec, na hindi sila papabor o hindi nila hayaang magkaroon ng dayaan. Ito pa ang isang tanong, nasaan, yung dati ko pa itong tinatanong sa kabilang vlog ko, nasaan yung 6 million na balota na nagkamali kayo dahil sa kakaapuran nyo, nagsayang kayo ng 110 million sa printing? Nasaan yung mga balota na yun? Saan nyo nilagay yung mga balota na yun? Pinakita nyo na ba sa tao na dinispose nyo ng maayos yung mga balota na yun? Kasi yung balota na yan, it's readable yan eh. Readable yan sa machine na gagamitin nyo sa pagbibilang. Maaari nyong gamitin yan sa paraan ng pandadaya nyo sa halalan kasi hindi nyo pinakita eh. So, I challenge this Comelec Garcia, whoever ka man, na ipakita mo sa taong bayan
na na sinunog nyo na o shredded nyo na yung mga balota na yon, kung saan sa kakaapuran nyo, nagprint kayo nang hindi naman dapat nagpiprint habang meron pang mga humahabol sa Supreme Court. O nasaan yon? Ipakita nyo sa taong bayan nasaan yung mga balota na yon. Saan nyo dinala at saan nyo nilagay para masabing dinispose nyo na maayos para hindi na magamit sa dayaan. Yan ang isa sa tanong. And another question is, meron na ba kayong napakita na certification na tinignan na ng third party ang mga machine na gagamitin na hindi magkaroon ng balang araw, na hindi pwedeng dayain or whatsoever? Nagkaroon na ba kayo ng certification yan? Napakita nyo na ba sa taong bayan? Kasi it should be done 3 months bago ang February 13, dapat nagawa nyo na yan or February bago maghalalan. Pero na ngayon, Marso na, wala pa kayong pinapakitang certification that it was checked by a third party na hindi magkakaroon ng problema o dayaan pagdating ng halalan. Yan yung mga tanong Kaya napaghahalata itong Comelec kahit ayaw mo sanang pagdudaan at pag-isipan, napaghahalata sila. Yung mga actions nila, their actions speaks louder than their daldal. Yung mga salita nila dyan, imbis na ayusin nila yung trabaho nila, may gana pa silang magkaso sa taong ini-educate lang naman sila. Pwede naman nilang i-check kung tama ba yung sinabi nung si attorney. 'Di ba? Kaya magdududa ka tuloy. Actually, dati naman nangyayari yung ganyang dayaan. Dati pa sinabi yan ni attorney dati. Sino na nga ba yung attorney na yun na nalaman niya na nandaya yung mga nandaya, whoever that is. Dati na nangyayari yung dayaan niyan. Pero this time, dapat wag nang payagan ng mga taong bayan. Wag nyo nang payagan na madaya. Kasi nakikita nyo sa survey nila, mind conditioning, nilalagay nila na ang mananalo na yung ang nasa sa matataas na survey is yung mga linyahan at listahan ni Alyansang Diretso Cubeta. Tapos yung mga PDP hindi nakakapasok. Kalokohan yan. Nakita nyo ba kung paano dinudumog ng mga tao ang mga rally ng PDP laban? Napakaraming tao ang dumadalo at excited sila at masasaya sila. Hindi sila nakamusangot. Pero anong nakikita natin ngayon? Yung survey sa kabilang kubol na sinasabi nilang si Alyansang Diretso Cubeta ang may mataas na nakukuhang points, 'di ba? So diyan pa lang makikita nyo na nandadaya sila. Dapat diyan pa lang pagsabihan na yan at magbantay kayo mga Pilipino. Bantayan nyo yung mga taong nandyan. Bantayan nyo yung ginagawa nila kung mandadaya ba yung mga yan. Kasi dyan na lang kayo sa boto makakabawi Yan na lang yung karapatan nyo na pantay-pantay. Mayaman, mahirap, pangit, maganda, mataba, mapayat. Pantay-pantay lang. So dapat wag nyong payagan na madaya kayo. Okay? Be vigilant and smart. At maging mapagmatsyag. Wag kayong pumayag na itong Comelec na to ay masapalan ng salapi at hayaan nilang mandaya ang kanilang mga pinapanigan na gobyerno ng mga mandaraya at magnanakaw. Okay? Kailangan magsama-sama at magtulong-tulong. Be vigilant, be smart, and bantayan nyo ang boto ng taong bayan sa Mayo. Okay? At huwag kayong nagpapaniwala sa survey kasi nabayaran niya mga yan. Fake yan kasi normally ang mga sinesurvey nila 1,000 people lang. Ano kaya yun? Ang dami-daming tao sa mundo. Pumunta kayo sa page ng ArcLight. Yan, yung si ArcLight, yan halos 500,000 ang bumuboto dyan at tignan nyo, pasok lahat sa top 10 ang PDP laban kasi yan ang totoong legit na tao, legit na account at hindi nandadaya. So yan ang tignan nyo, okay? Huwag kayong papayag na madaya tayo. Ingat everyone and thank you for our new subscribers. God bless. Bye!